Magandang araw mga paps. For today's video, ayusin natin yung tagas ng makina nitong RS125. So ang tagas niya is ito mismo sa gilid ng takip. So dito lang sa kaliwa ang may tagas. So tanggalin natin tong takip at i-reseal natin dito. So wag na nating patagalin. So tanggalin ko muna itong clearings para mas maluwag dito gumawa sa gilid ng makina. Parang tayo ng gis pang tanggal. So ito yung tagas sa gilid mismo. So alisin natin tong takip. So, bago ko alisin tong takip, linisin ko muna mga kaibigan para hindi tayo magpuputik. So alisin natin yung numero 8 na bolt para matanggal na itong takip. So tanggal na ang bolt. Ngayon hilain nyo lang ito, sikwatin nyo ng screwdriver dito sa ibabaw. Dahan-dahan lang. Ayan. So tanggal na itong takip. Itong o-ring mga kaibigan, ito lang ang linisin natin at lagyan natin ng sealant. So tanggalin natin itong o-ring. So walasin ang o-ring. Ingatan lang ang o-ring na hindi maputol. So ayan. Itong o-ring linisin lang natin ng sabon na tubig. Huwag mo linisin ng gasolina kasi mamamaga ito. Ang ipanglinis mo lang sabon na may tubig. Ito, linisin din natin to. Malinis na ang takip mga kaibigan. So ready na. Lagyan na ng o-ring. Pero sabunin ko muna itong o-ring. So gumamit lang ako ng liquid soap. At saka mo lalagyan itong o-ring ng sabon. Ayan, tapos ugasan na ng tubig. So pagkalinis, patuyuin na lang ang o-ring. At yung dito sa makina, linisin na lang natin ng basahan. Punasan ng maigi. So malinis na. So gumamit lang ako ng sealant mga kaibigan. Ito lang ang gamit ko, Vita Gray Silicone. Lagyan natin ang bahagya dito sa groove ng takip. Lagyan natin ng manipis lang. Bago natin ilagay yung o-ring, lagyan muna natin dito sa takip, dito sa groove. So pagkalagay na dito sa groove, ito namang o-ring lagyan natin ng sealant. So lagyan lang ng sealant itong o-ring. Hindi na natin kailangan magpalit ng o-ring. Lagyan lang natin ng sealant. Pero nasa sa inyo din yan mga papi. Pwede kayo magpalit ng o-ring. Pero sa akin, lagyan ko lang ng sealant itong o-ring. So pagkalagay ng sealant sa o-ring, tsaka ko na ilagay dito sa takip. Ipasok na sa may groove. So ayan. Tignan nyo lang maigi na nakaupo ng maayos yung o-ring. Pwede na nating ilagay, isalpak doon sa makina. So isalpak na po natin mga kaibigan. Yan, lagyan na ng tornilyo. At higpitan na natin. Yan, katamtaman lang ang higpit ha. Huwag masyadong matigas ang pagkahigpit kasi baka ma-lost thread dahil aluminum lang yung cylinder head, pati yung takip. At sinabay ko na rin ito sa valve tappet. Bukas na ito, pati dito sa ibabaw. Kailangan linisin na natin lahat para isang gawaan lang tayo. So pati itong sa valve tappet cover, sabay na natin maglinis at maglagay ng sealant. Ganon din itong o-ring sa valve tappet, lagyan lang ng liquid soap, tapos hugasan lang ng tubig. So ayan, patuyuin na lang ang o-ring. Pati itong takip malinis na rin. Ang paglinis dito sa valve tappet sa ibabaw, nilagyan ko ng basahan. Tsaka nyo padaanan ng bahagya ng liha para matanggal yung mga dumi-dumi. Kunting palis lang.
Pagkatapos palis ng liha, basahan na ang ipupunas mo para matanggal yung mga carbon. Ganon din dito sa ilalim, sa valve tappet. Pagkatapos mong niliha, punasan na lang ng basahan. At ganon din dito sa valve tappet. Paano ginawa natin sa takip kanina, ito rin sa valve tappet, lagyan natin ng sealant yung groove. Kailangan lagyan muna ng sealant itong groove para hindi tumagos yung langis pag may o-ring na. Pati itong o-ring, lagyan na rin ng sealant. Manipis lang, huwag masyadong marami kasi aapaw din yan. Yung katamtaman lang na sealant. Ayan. So pag may sealant na, ilagay na natin dito sa valve cover. Iayos lang yan ang pag-upo. So maganda na ang paglagay ng sealant. So ikabit na natin dito sa cylinder head. So ilagay na natin yung takip ng valve tappet. Ingatan nyo lang na hindi malaglag yung tornilyo sa loob ng cylinder head. So tansyahan lang yung higpit ha, hindi masyadong sobrang higpit ha. Kasi baka ma-lost thread dahil aluminum lang yung cylinder head. Katamtaman lang ang higpit lang. So yan, nakabit na ang valve tappet at ganoon din sa ilalim. So ganyan lang pag-solve ng oil leak or tagas ng makina. So hayaan nyo lang matuyo yung sealant gasket bago nyo paandarin. So solid na yan mga kaibigan. Hindi nyo na kailangan gumastos doon pa sa service shop. Kaya nyo na lang gawin yan DIY sa pag-resell. So hanggang sa muli mga kaibigan, maraming salamat. Sana nakatulong sa inyo ang video na ito at makisuyo sa pag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat po.